Isa pa, Panginoon. Hallelujah. Ako po ay natutuwang muli dahil tayong lahat ay nakita-kita. Hallelujah. It's almost 3 days. Hallelujah. Since we met each other nung last Sunday, nakita-kita po tayo and I believe, hallelujah, hindi po nasasayang ang ating po patuloy na paggather sa kanya pong presensya dahil kung saan nandoon ang kanyang presensya ay naroroon ang kagalakan. Amen? Kung saan naroroon ang kanyang presensya, naroroon ang pagpapala. Kung saan naroroon ang kanyang presensya, naroroon pabor. Kung saan naroroon ang kanyang presensya, naroroon ang kasagutan sa lahat ng ating mga panalangin. Kung nasaan naroroon ang kanyang presensya ay merong kagalingan, ay merong provision. Hallelujah. Na mas sigit pa sa inaasahan natin sa mga employer dahil pagka ang Diyos ang nagbigay, siguradong big time yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, big time ang ibibigay ng Panginoon sa Lord sa'yo. Okay. Praise God. Alam niyo po, there's a story about a hunter. Siya po, pagka sinabi pong hunter, yung naghahanap ng mahahunt. Okay? Kaya nga hunter eh. Okay, mga ngaso. Wow, praise God. Pero hindi aso yung kanyang hinahanap, basta mga ngaso lang ang tawag lang sa kanya. Okay? So, mga ngaso. Okay? So, there's a hunter. Pagkatapos nun, hindi po nangyari ito dahil di po nangyari ito no, somewhere in America. Naghahunting siya ng bear. Okay? So, anong nangyari? Nainip siya, walang dumarating na bear. So, maya iniwan niya yung kanyang baril at pagkatapos medyo na-jingle sa may tabi ng puno. At pagkatapos tsaka niya nakita na mayroong bear na palapit sa kanya, so bakit siya sa puno? At sabi niya habang nasa puno siya, nananalangin siya, Panginoon, gawin mong Christian itong bear na to. Okay. At nadulas siya. Okay, so nadulas siya. Pagkatapos yung bear, napakabilis ang takbo, biglang huminto. Sabi, thank you Lord for answering my prayer. Sabi niya gano'n. Pagkatapos maya-maya yung bear tumaas din ng kamay at nagsalita sa niya, Lord, thank you sa aking pagkain ito. Sige po, tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's continue to declare our identity in Christ. Hallelujah. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin ng supernatural ability. Okay, hallelujah. Okay, in Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. Sabihin sa katabi mo, blessing ka talaga sa akin. Okay, hallelujah. Ready ako magpa-invite sa iyo ngayong gabi. Okay, sige ba, let's continue. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Tanongin mo ngayon katabi, sabihin mo, talaga bang gusto mo mag-prosper and succeed? Okay, hallelujah. Mag-meditate ka, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sige po, let's continue. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected and no weapon of the enemy shall prosper against me. For Jesus' blood covers me. Hallelujah. Yung virus, hindi po yan ang hari. Amen? Si Jesus ang ating hari and we are covered by His most precious blood. Okay, in Christ, I am forever grateful for His love, everlasting joy, divine peace, unlimited favor, and overflowing provision in my life and my family. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. And whatever you have declared today ay mangyayari sa inyo sooner than you are expecting. Amen. Misa po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. We can be seated in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, this month we are studying about the kingdom. Ano po, paghahari po ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Pagka naghari ba ang Diyos sa inyong buhay, sigurado bang may mangyayaring maganda po sa inyo? Amen. Dahil naranasan na po natin na iba ang naghari sa atin, naghari ang kasakiman, naghari ang
ang ating kabubuhan, ang ating pong mga naghari ang inggit, naghari ang selos, at marami po mga mga bagay na hindi po magandang nangyari sa ating pong buhay. Pero kung maghari po ang Diyos po sa atin, siguradong sigurado, ang buhay mo ay yung pagpapala. Pagka naghari ang Diyos sa iyo, siguradong ang buhay mo ay pupuno ng pabor. Pagka naghari ang Diyos sa buhay mo, siguradong mawalelesen yung mga pagkakamali mo o kaya maaring mabawasan ng todo-todo. Amen? Hallelujah. Kaya po napakahalaga that we should always be praying na ikaw ang maghari sa aking buhay, Panginoon. Kaya ating Panginoon, ang kanya pong panalangin ay sabi niya, let your will be done in my life. Ang nais mo na ang siyang mangyari sa aking buhay, hindi yung nais ko lamang mangyari sa aking buhay. Dahil mas maganda po ang ninanais ng Diyos na mangyari sa inyo buhay kesa ang mangyayari po sa inyo. Amen? Hallelujah. Bakit po? Kasi ang Diyos ay mas matalino kaysa po sa atin. Kaya kung tayo po magpapaubaya, ipapaubaya po natin lahat po ng ating pong mga nais sa ating pong buhay, ay siguradong 101% maaayos ang buhay mo. Okay, sabihin sa katabi mo, maaayos na ang buhay mo. So the kingdom stories, marami po mga parable ang sinabi po ng Panginoon. Ang ating po Panginoon Jesus sa pamamagitan ng mga parable ay nais po niya na ipakita kung ano po yung tunay na paghahari ng Diyos, kung ano talaga yung kaharian ng Diyos, kung ano po yung damdamin ng Diyos sa ating pong kanya pong mga nilikha. Okay? We started about the parable of the sower. Pinag-usapan po natin niya last week, parable of the sower, na kung saan ang tinataniman ng salita ng Diyos ay walang iba kundi ang ating pong puso. So kung hayaan natin ang ating pong puso ay palagi pong bukas sa salita po ng Diyos, at ito po yung matataniman ng kanya pong mga salita ay siguradong ito'y mamumunga at ang makikinabang dyan ay walang iba kundi ikaw. Okay, makikinabang niyan ikaw, makikinabang niyan ang pamilya mo, makikinabang niyan ang lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo. At ang Diyos ay maluluwalhati sa iyong buhay. And then another favor na naman ang bibigay ng Panginoon sa iyo hanggang sa ikaw ay talagang mag-uumapaw ang pagpapala sa iyong buhay at ang katabi mo'y matutuwa dahil siya ay maaagusan. Okay? Amen. Hallelujah. And then last Sunday, we talk about the parable of the wheat and the weeds, na kung saan ay sa buhay po ng tao, meron po mga talahib. Sa mundong ito, meron po mga talahib. Hindi po natin po pwede mapuksan lahat po ng mga masasama sa mundong ito. Ito po ay hindi po natin trabaho. Okay? Kaya kung meron po kayong mga masasamang mga kakilalang tao, hallelujah, huwag ninyong ipanalangin. Okay? Panalangin ninyo maging mabait. Hindi panalangin na kunin na ni Lord. Okay? Praise God. Ipanalangin ninyo na mataniman ng mabuting salita ng Panginoon upang sa lirin po ay mabago at madagdagan po ang kaharian. Ang mga mamamayan ng ating pong kaharian. Ngayon, pag-usapan po natin is about the prodigal son. Alam ko, it's very, very familiar na yung iba sa inyo about the prodigal son. Ano po ba ibig po sabihin ng prodigal? Pasaway, okay. Pasaway, matigas ang ulo, hindi sumusunod, prodigal son. Ibig sabihin, ang nasusunod lamang ay ang kanya pong sariling kagustuhan. Alam mo, there's a story in Luke chapter 15, verse 11. It's a story about a father na mayroon po siyang dalawang anak. At yung isang bata at isa pong matanda. At yung bata ay, ito po ang istorya. Sabi niya, to illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had two sons. The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. Okay, so just imagine kung meron kang anak, okay, nalalabi siya, tay, sana mamatay ka na para makuha ko na yung mana ko. Okay? Alam niyo po, napakasakit po para po sa isang ama na iiwanan ng kanya pong anak na minamahal. At ang masama pa nun ay kukunin pa yung kanya pong mana. Okay? During those times, hindi po naman cash ang kanila pong pera, ang kanila pong pag-aari ay ano po, lupa, mga alagain, hindi po ba? At napakahirap po magbenta right away ng kanila pong mga ari-arian during those times. Tama po? So kung nagmamadali yung kanyang anak, so ang ginawa po ng ama, ibinenta na lamang po ng palugi para maibigay niya lamang yung nais ng kanyang anak. Okay? Sabi dito, so his father agreed to divide his wealth between his sons. During that time, ang paghahati po ay tatlong bahagi. 1/3 para doon sa bunso at 2/3 para doon sa panganay. So ibinigay niya na yung 1/3. Okay? So kung makikita po natin, ang batang ito is rude, di po ba? Bastos siya, arrogant, walang pitagan sa kanya
tatay dahil parang binastos niya na ng harap-harapan yung kanyang tatay. Okay? Just imagine, parang sinasabi na, kunin ko na yung mana ko para tagal-tagal mo kasing mamatay. Okay? Kaya kukunin ko na. Okay? And then the prodigal rejected and turned from the father in his way of life because he felt the father would demand and require too much work. Minsan po, ganyan din po tayo. Di po ba? Minsan ayaw na natin mag-church dahil dami-daming mga activities. Tama? Merong wow, merong hope, araw-araw. Di ba? Merong Friday meeting. Tapos merong Sunday, may morning na, may gabi pa. Di po ba? So minsan ganyan din po yung nangyayari po sa atin at minsan napapagod po tayo. Lahat naman po tayo napapagod. Amen? Pero alam ko na lahat po ng ating pong mga pinagpapagalan ay hindi po mawawalan ng saysay. Ito po ay meron pong mangyayari pagka ikaw ay napagod sa gawain ng Panginoon. Amen? Pagka napagod ka sa trabaho mo, okay lang yun dahil sumusweldo ka. Pero pag napagod ka sa gawain ng Panginoon, ay sigurado mas sigit pa sa sinusweldo mo ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya, and then ano pa po ang dahilan bakit gusto niyo nang umalis? Kasi po nalilimitahan ang kanyang kalayaan. Di ba? Kanya naman tayo. Minsan nalilimitahan yung ating kalayaan. Ang dami-daming bawal. Bawal uminom, bawal manigarilyo. Bawal kumain ng marami. Okay? Ang dami. Pati Facebook ko ngayon, sinisilip pa. Yun na nga lang ang libangan ko, sinisilip pa. Telenovela, binabanggit pa. Diba? Tulpo. Yun na nga lang, nakikinig na nga lang, tulpo. Inuulit-ulit pa. Di ba ba? Napakadaming mga bawal, ang tama po. And then, para bang nire-restrictahan tayo sa kasiyahan. Tama po ba? Para bang kasing, ano ba itong napasukan ko? Kinuha ng lahat ng libangan ko. And then sometimes gusto na natin na umalis. Gusto na natin, mabuti pa ako. Minsan naaalala natin yung ginagawa natin noon. Tama ba? Noon, okay lang ako. Pagka may birthday, nandoon ako palagi. Ngayon, ang dami ko nang na-miss na birthday. Ngayon, nangayayat na tuloy ako. Okay? And then, ano pa po? Dahil gusto niya nang umalis, dahil para na siya nasusuffocate sa sobrang control at disiplina ng kanyang tatay. Para bang natatalian na siya. Kaya minsan, ang kanya pong attitude ay hindi na po naging maganda. Kaya sabi niya, give me my freedom. Bigay mo na sa akin yung kalayaan ko. Bigyan mo na sa akin yung mana ko para ako ay makalayas na dito sa lugar na to at magawa ko yung mga bagay na gusto ko. Okay? Minsan pa ba, naranasan nyo na po ba yun? Na parang iniisip mo yung buhay ko dati. Di ba? Malaya ka. Walang nagme-message sa yung Tita Estela. Di ba? Tama po? Kaya po, pero it's the only way. It's the only way for you to have the good life and a secure destiny. Okay? Kaya nga po, I really admire her. Okay? Kasi talaga ang sipag niya. Ako, hindi eh. Talagang 3 araw na yung text ngayon. Pero nagbabago naman. Okay? Praise God. So, we must be careful for what you pray for or ask for. Bakit? Kasi yung mga pinapanalangin po natin, maaaring ibigay po sa atin na hindi pa po tayo handa. Ngayon naman po, nananalangin po tayo ng mga bagay na hindi pa po natin natatanggap. It's for your own good. Minsan para sa ikabubuti mo yun. Di ba? Nagpipray ka ng lifetime partner, baka hindi pa binibigay ni Lord, baka mamaya sira ulo yung mapunta sa'yo. Di ba? Irresponsable. Tama po? Nagpipray ka ng magandang trabaho, di ba? Tinetrain ka pa lang ng Panginoon sa trabaho mo ngayon dahil pagka tumaas ka sa managerial position, baka mag-give up ka kaagad. Aba, hindi po madali pumasok, hindi po madali maging manager. Okay? Ito pa, palagi kong kinukwento, during the time na ako po ay room attendant, ay medyo okay pa, pero naging supervisor, parang mas mahirap. Okay? Nadagdagan ka ng 200. Okay? So, ang nadagdag naman kwartong tatrabahin nyo ay 20. Okay? So, kasi po, during that time, as a room attendant, ang quota lang namin is 13. Okay? So, supervisor ka na, wow. Naka-Amerikana ka. Naka-necktie ka pa. Okay? Tama po? And then, pagkatapos supervisor ka, panghapon ka.
Dalawa ang tao mo, lilinisin ninyo 100. So ano po mas madali? Okay? So, friends, hindi ko discourage yung mga taga-Asia. Okay lang. I prayed for your promotion. Okay, in Jesus' name. Para, okay, I believe hindi po pareho ng Lisboa yung Studio City. Okay, malupit po doon sa Lisboa. Okay. So, praise God. So, be careful for what you pray for. Ano ba ibig sabihin? When God is not giving you yet what you are asking for, be thankful. Bakit po? Kasi what you think is a blessing might be a curse. Okay? If you insist on it. Alam niyo po, meron pa tinatawag na permissive will. Ibig po sabihin ng permissive will na binibigay na ng Panginoon sa iyo dahil sa sobrang pamimilit mo. Sa sobrang pangungulit mo. Okay? Kaya nga palagi po natin pinagpipray yung kagustuhan niya yung masunod sa ating pong buhay. Okay? Okay, praise God. So yung mga singles, just wait. Okay? Hallelujah. Anyway, I have a good news for you. Jesus loves you. Okay. Praise God. Okay. So a few days later, the youngest son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. So, mga kapatid, ano po, moving from the presence of God will make you suffer. Okay? Naranasan na po namin yan, kaya sinasabi ko po sa inyo. Para mabawasan na po yung inyo pong mga pighati sa inyo pong buhay. Moving from your faith. Di po ba? Hallelujah. Hindi po makakabuti po sa inyo. Moving away from the church, hindi po makakabuti po sa inyo yan. Okay? Hallelujah. Kasi po, pagka nalayo na po kayo sa church, wala na pong ibang kayong maririnig na mga salita ng Diyos. Unless na lang po kung pumunta po kayo sa iba pong churches na kung saan ay mas lalago ang inyong pananampalataya. Okay? Kaya po, and by the way po, mga kapatid, napakadali pong sa internet, napakarami po mga preacher na mas magaling po sa pastor po ninyo. I admit that. Okay? Kaya lang po, ang tanong po, yun po ba yung inassign na pastor para sa buhay po ninyo? Amen. Okay. Tahimik bigla, ano? Okay. Na po, kasi itanong natin, tama, itanong po natin, siya ba talaga yung inassign? Tama ba? Para din yung nakita mo sa Facebook, gwapo, siya na ba talaga, Lord? Okay. Okay, praise God. Okay, so ang so sabi dito, wag kayong lalay sa church, and then while living, sabi dito, and there he wasted all his money in while living. Alam niyo po, kaya po minsan, hindi po kayo binibigyan ng maraming pera ng Panginoon, baka mamaya mabaliw kayo. Di ba? Mabaliw kayo. Hay! Dami kong pera. Okay. Tsaka na yung church. Na ba? So money without maturity, di ba, you can go crazy when you have it. Baliw-baliw kayo. Meron kayong US, meron kayong patakas, meron kayong renminbi. Tama po? So, it's very, very important na nais ng Panginoon na bago kayo bigyan ng malaki, kayo ay mag-mature muna. Okay? And then, money, if you didn't work for it, it is easy to lose it. Ang pera pagka hindi mo pinagtrabahuan, ang dali ring mawala. Ang dami na pong mga istorya, nanalo ng lottery, yung iba pa nga, 2 beses, nanalo ng milyon-milyon sa lottery, pero baliwala. Kasi po hindi po nila pinaghirapan. Amen? At lalo-lalo na kung lalo na madaling mawala kung hindi sa iyo. Po, hindi sa iyo eh. Di ba? Hindi ko nung pinaghirapan to. Sige lang. Di ba ba? So, ganun po yung nangyari po doon sa bata. Tama po? Balik siya sa poder ng kanyang tatay. Akala niya ang pera makapagbibigay ng kaligayahan sa kanya. Akala niya yung pag lumayo siya sa kanyang ama, siya ay magiging masaya. Pero minsan po, ang kasiyahan po ng kasalanan ay panandalian lamang po. Okay? At ang yung repercussion, yung pong balik, yun pong kalungkutan na kapalit nung kasalanan na gawang yun ay mas mahaba. Kaya tayo po ay mag-ingat. Tayo po ay wag lumayo sa atin pong Ama. Okay? At higit sa lahat,
Huwag tayo mag-aaksaya ng pera. Okay? Huwag tayo mamuhay na parang wala na bukas. Okay? Amen? Hallelujah. Kinakailangan, we should always be in the presence of God. Satan offers sinful pleasure but always, ano po? Hides the price tag in it. Ang demonyo, palagi po yan nag-o-offer ng pleasure. Di ba? Uy, masarap ako. Di ba? Uy, liligaya ka. Di ba? Yan ang apo ng gaganda ka. Di ba? Sasayak ka. Di ba? Yan ang ino-offer ng demonyo eh. Talagang there's a reality of sin's pleasure. Okay? Talaga pong sasaya ka. Nakagawa ka ng kasalanan. Pero pagkatapos nun, hindi po ba? Yung matinding kalungkutan ay nasa sayo. Matinding pagsisisi. At kung hindi po tayo mag-iingat, baka malayo tayo sa Panginoon dahil ang kasalanan po, meron po yung kapangyarihan para ikaw ay agawin sa kamay ng Panginoon. Kung hindi po tayo mag-iingat. Okay? So, there's a reality of sin's price. Mahal po. Okay? Hallelujah. Ang mahulog sa patibong ng kasalanan. About this time, his money ran out. A great famine swept over the land and he began to starve. Sa ibang version po, spent everything. Okay? Spent everything, wasted everything, misused everything. Ano po yung kanya pong sinayang? Sinayang niya po yung kanya pong pera. Sinayang niya po yung kanya pong ari-arian. Dahil ang dami-dami niyang dala, di po ba? Sabi niya, he packed all his belongings. Pero nawala pong lahat. Sinayang po niya yung kanya pong talento, sinayang niya po yung mga oportunidad, sinayang niya po yung kanya pong pag-iisip, sinayang niya po yung kanya pong katawan, sinayang niya po yung kanya pong kaluluwa. Okay? So tandaan po natin, note all these things, ranging from his money to his soul, came from God. Lahat po na pag-aari po natin galing kay Lord. Sinayang niya pong lahat ng mga bagay na yun. At ano pong nangyayari doon po sa mga taong nagsasayang, doon po sa taong lumalayo sa presensya ng Panginoon? Hallelujah. Inahabol ng kamalasan. Minsan, dahil sa kamalasan mo, nadadamay pa pati yung ibang mga tao. Tama? Sa ating pong mga ginagawa, madadamay ang ating pamilya sa ayaw mo at sa gusto. Merong ripple effect yan eh. It's either na you receive a curse, maapekto ang pamilya mo. Or it's either that you receive a blessing, maapektuhan yung pamilya mo. At maapektuhan din yung katabi mo. Hindi po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw, magpakabait ka na. Okay? Amen? Hallelujah. Praise God. Okay. Praise God. So ano pong ginawa po niya sa buhay po niya? Talaga lamang pong pinuno niya po ang kanya pong buhay ng puro kasiyahan. Hindi po ba? Alam niyo, ito po mapapansin po natin. Pagka marami kang pera, ang dami mong kaibigan. Tama? Pero pagka nawala na, wala na rin silang lahat. Tama? Pero dito sa church, talagang makakatunay ka ng tunay na kaibigan. Amen? Pagka naglilipat ka, merong tutulong sa'yo, taga-SC. Okay? Praise God. Okay? Pagka nagugutom ka, may magpapakain sa'yo. Okay? Kaya po napakahalaga na po that we should choose our friends. Bakit po? Kasi po, kung sino yung magiging kaibigan mo, yun ka rin eh. Kaya mamili ka ng mabait na kaibigan. Yung katabi mo, mabait yan. Kaibiganin mo, mamaya pakakainin ka niyan. Okay? Okay? Praise God. And then he began to starve. Yan pa naman ang ayaw na ayaw natin. Ano? Yung magutom. Tama ba? Pagka malayo ka kay Lord, palagi kang gutom. Okay? Maghihikaws ka. Okay? So napakahalaga that we should always be in the presence of. He persuaded a local farmer to hire him and the man sent him into his fields to feed the pigs. Okay? So ibig sabihin, ang isa pong Hudyo, hindi po kumakain ng baboy. Hindi po kumakain ng baboy ang mga Hudyo. Kaya po, ang pag-aalaga ng baboy, ito na po yung pinaka worst na trabaho na kukunin nila. Okay? So, pero ganun pa man, siya pa yung nakiusap. Sabi niya, he persuaded a local farmer to hire him. Bakit? Kasi nagugutom na siya. Bakit? Lahat ng mga kaibigan niya, nilibre niya sa inuman, nilibre niya sa bar,
nilibre niya sa D2, sa D3, nawala ng lahat. Tama po? Kasi po, yun po talaga ang realidad ng buhay. Maraming tao mababait sa'yo pagka ikaw ay nasa taas. Pero pagka nandiyan ka na, magtiis ka. Di ba? Naging anga-anga ka eh. Ikaw pa sisisihin eh. Tama po? So napakahalaga na po. So ano po ba yung mga causes sa poverty? Daanan lamang po natin na ito. Unang-una sa lahat, katamaran, idleness. Katamaran. And then, ikalawa po, lack of discipline. Disiplina. Time management, money management. Okay? Kulang ng pag-aaral. Okay? And then, ano pa po? Debt. Utang. Okay? Hindi po nawawala ang utang sa panalangin. Panginoon, tulungan mo ko. Bayaran na lahat ng utang ko. Utang ka ng utang. Paano mawawala yung utang mo? Okay po? Siyempre po, the cornerstone of financial stability or financial independence is a debt-free life. Okay? Kaya kung may utang ka, unti-unti bawasan mo. Bayaran mo muna yung pinakamaliit. Then, kasunod. And then, kasunod. Pagkatapos nung ka na mangutang. Okay? Kasi nakakalungkot naman, yung anak mo, pag nawala ka, utang ang mamanahin. Okay? Praise God. Sabi mo sa katabi mo, hindi ko pang mamanahan yung anak ko ng utang. Okay, ano pa po? Neglect of God's work. Pinabayaan po nila yung kanila pong trabaho sa Panginoon. Kaya serving God is very, very important. In the book of Hosea, sinabi po yan, sis, pinabayaan ninyo, ang bahay lang ninyo pinaganda ninyo, pero yung templo ng Diyos, pinabayaan ninyo. Di ba? Magtatrabaho kayo at ang bulsa ninyo ay parang bulsang may butas na kahit na anong ilagay ninyo ay hindi kayo makakaipon. Kaya po napakahalaga that we will be serving God. Okay? So pagka nag-ipon ka, meron talagang naitatabi ka. Okay? Okay. So sabi mo sa akin, may natututunan ako ngayon. And then, ano pa po? And then living God's presence. Yung iniiwan po lumalayo po tayo sa presensya po ng Diyos. Lumalayo po tayo sa church. Ayaw natin ng devotion. Lumalayo tayo sa pananalangin. Pwede pong magpahinga, pero hindi po pwedeng mag-quit. Pagod ka, pahinga ka lang. Lahat naman napapagod eh. Okay? And then the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. Okay? So, ang Diyos sigurado palagi may ibibigay sa'yo. Pero ang tao, maaari kang makalimutan. So just imagine yung pods. Ano po ba yung pods? Yun po yung pong mais, yung kung saan wala na yung laman. Busal na lang. Yun na lang. Parang takam na takam pa siya dahil wala na siyang makakain. Okay? So, pagka lumayo po tayo sa Diyos, ano po mangyayari? We'll be having some painful experience. At kung makikita po natin, yung ama po, pwede naman po siyang habulin. Tama po? Pwede naman siyang habulin ng Mercedes, di ba? Anak, bumalik ka na. Di ba? Pero hinayaan lang. Ganon din tayo. God will, hindi tayo pipilitin ng Diyos. Bumalik sa Kanya. Kinakailangan ikaw mismo ang mag-volunteer, ikaw mismo yung meron talagang bukal sa loob mo na lumapit po sa Kanya. Okay? So ano po nangyayari? Pagka lumayo po tayo sa presensya ng Diyos, matutulog ka sa higaan na ayaw mong higa. Magdadamit ka ng damit na ayaw mong suot. Makakasama mo yung mga, hindi na nga tao kahit baboy na ayaw mo. Kakain ka ng mga pagkain na ayaw mo. Yun pa naman ang ayaw na ayaw mo. Kakain ng pagkain na ayaw mo. Okay? So sabi naman, no one gave him anything. Kaya po napakahalaga mga kapatid that we should always be in the presence of God. Okay, when he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. Naalala niya during the time
na siya ay nasa tahanan ng kanyang tatay. May mga kinakain yung mga servants nila. Meron pa natitira. Pinakakain na lang sa aso. Samantalang dito, nagtitiis siya. Na kahit na lang busal ng mais ay hindi maibigay sa kanya. Okay? So, minsan po mga kapatid, the moral of the lessons, ano po, ang lesson po dito ay, minsan nahayaan ka ng Panginoon na dumating ka sa paghihirap, sa matinding kalungkutan, sa pangungulila, sa paghihikahos, sa pagdurusa, para ma-realize mo ang kahalagahan niya sa buhay mo. Amen? Kaya sabi ito, when he finally came to his senses, he said to himself, at home, even their servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. So wag mo nang hintayin na dumanas ka pa ng katakot-takot na hirap bago ka matauhan na mali ang ginagawa mo. Bago ka matauhan na bumalik na sa ating Ama. So itama mo na habang may panahon. Wag mo nang hayaan na dumating ka pa sa ganitong punto ng buhay mo, sa ganitong level ng buhay mo na kung saan ay parang ang hirap nang bumalik. Okay? So I will go home to my father. So nagdesisyon na siya. Alam niyo po ba yung ating pong destination? Maari pong yung ating pong destination ay maari pong mabago sa isang desisyon. Paano yun? Kasi dito, eto papuntahan mo, puro kapahamakan. Pero nag-decide ka na, hindi, ayoko na diyan, babalik na ako sa aking Ama. So sa isang desisyon lamang mababago ang destination mo. Amen? So, being broke does have a way of breaking us. Alam niyo po ba, minsan pagka nabe-break po tayo, doon po tayo natututo. Ano po nangyayari? It breaks our pride. Nabe-break po yung ating pong mga pagmamataas. It breaks our arrogance. Yung ating mga kayabangan, nabe-break po yung ating pong mga kabastusan. Di ba nagiging magalang ka? Nagiging gentle ka. It breaks our love for pleasure. Tama? Nawawala po yung ating pong mga luho sa katawan, yung ating pong mga libangan na hindi po nakalulugod sa Panginoon. And it also breaks our sinful habits. Kaya po napakahalaga na po, kung pabago-bago ka pa ng isip, minsan nandito ka. Minsan naman, gusto mo pupunta uli sa dati mo. Minsan pupunta. Kapatid, baka mamaya dumating na yung pagkakataon na hindi ka na muling makabalik. Huwag mo sabihin, bata ka pa. Dahil iba-iba po ang size ng nicho sa sementeryo. Okay? And I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. So just imagine, hindi niya na po kilala ang kanya pong sarili. Wala na po yung kanya pong identity as a son of God. Ang sa tingin na lamang niya ay kahit na nga lang alipin, okay na ako, magpapaalipin na ako. Makakain lamang ako. Mapaayos lang muli ang buhay ko. Kaya wag mo na hintayin na may malaki pang bagay na mawala sa'yo. Wag mo na hintayin na mayroon pang mga pangit na mangyari sa buhay mo. Manatili ka sa presensya ng Ama. Amen? So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming, filled with love and compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. Kaya mga kapatid, you are not stuck. May pagkakataon pa para tayo ay bumalik sa ating pong Ama. Okay? So wag po nating iisipin na, hindi na ako tatanggapin ng aking Ama. Hindi na ako tatanggapin ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos hindi po nagbabago. Mahal ka ng Diyos kahapon, mahal ka ng Diyos ngayon, mahal ka ng Diyos magpakailan pa man. At ang nais lamang ng Diyos na ikaw ay palagi lamang bumalik sa Kanya. Okay? Kaya siya pa rin ay punong-puno ng pag-ibig. And God is always willing to see you. God is always willing to see you in every services. God is always willing to see you in your devotion, in your quiet time, in your private moments with Him. Kaya po napakahalaga that we should always be coming to God. So where you are is the first step in getting to a better place. Kahit saan ka man naroroon, kahit ano naman level ng pananampalataya naroroon ka, meron palaging mas magandang lugar na inihanda ang Lord para sa iyo.
Okay, so his son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. So, the son lost his identity, pero nakakatuwa po nun, repentance brings it back. But his father said to the servants, quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet. So God always wants the best for you. Nais ng Diyos yung palaging pinakamaganda sa iyo. Kaya sabi niya ito, bring the finest robe. Ibigay mo ninyo yung pinakamaganda. Damit, bigyan nyo ng Gucci yan. Bigyan nyo ng LV yan. Bigyan ninyo yung the best na maisasuot niya. Ano po ba ibig po sabihin ng robe? Yung robe po, ibig po sabihin nun ay purity. Pag dinamitan ka, ibig po sabihin nun, nalinis ka na. Kahit na siya amoy baboy, kahit na siya ay hindi na pong maganda yung kanya pong amoy, pero inais pa rin ng Panginoon na siya ay damitan dahil siya ay anak ng Diyos. Amen? Ano po yung ring? Yung ring po ay symbolizes privilege, authority. Okay? Siya, binigay po uli sa kanya yung authority niya bilang isang anak. And then yung shoes, yung sandals, ibig po sabihin nun yung position. Okay? Kaya tayo po, mga kapatid, mahal na mahal kayo ng Diyos. God always want to clothe you with purity, with the robe of righteousness. God always want to put a ring in your finger, symbolizing that you are His sons and daughters. God wants to put a sandals on your feet, okay? That you may have your position in the kingdom of God. Sabi doon, and kill the calf we have been fattening, we must celebrate with a feast. So, muli mga kapatid, God wants your presence. If you love His presence, God loves your presence. Sabi niya, He always wants to celebrate with you. Yeah. It's the same with me, the same with us. Alam niyo po, isa po sa joy na makita ko po kayo at tayo magkasama-sama sa presensya po ng Panginoon. Okay? Kaya nga, we always celebrate each other's presence. Tama? Na pagka merong dumating, dapat natutuwa po tayo, ay, nandito na naman to. Dito na nga lang ako uupo. Amen? We should be celebrating each other's presence. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ako tuwan-tuwa ako pagka nag-church kayo. Okay. Praise God. Okay. So, last two verse na lang po. Ano po? Last verse na lang po. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So, the party began. So, mga kapatid, being away from God's presence can give you temporary happiness. Tandaan po natin, mga kapatid, ano po? There is joy. Kasi, para ka nagkaroon ng freedom. Di ba? Yung oras mo sa'yo, pera mo sa'yo, hindi ka nagtatimes, hindi ka na nag-ooperate. You can use it for your sinful pleasure. Pero it won't last long. Hindi po yung magtatagal. Dahil sigurado, hahanap-hanapin mo ang presensya ng Diyos. Hahanap-hanapin mo ang kanyang kagalakan. Hahanap-hanapin mo ang kapayapaan na sa kanyang kalaman nagmumula. And then, being away from God exposes you to senseless pain. Pagka nalayo ka sa presensya ng Diyos, na-expose ka sa mga sakit na walang katuturan. Exposed to senseless pain, exposed to poverty, kahirapan, suffering. Tataka ka, bakit wala kang kapayapaan? Why? Because the presence of God is not with you. Kaya po, napakahalaga that we should remain in the presence of God. And always remember, God doesn't mind kung dumanas ka ng sakit. God doesn't mind kung dumanas ka ng bagyo. God doesn't mind kung dumanas ka ng paghirap, tagutom. Walang ka ng trabaho. God doesn't mind. Magkasakit ka. God doesn't mind. Ano po ang ninanais ng Diyos? He wants you to realize the importance of His presence.
Kaya po, mga kapatid, it's very, very important na tayo po ay palagi lamang manatili sa kanyang presensya. Hallelujah. Sino po dito yung gustong manatili sa presensya po ng Panginoon? Sige po, let's all stand up. Hallelujah. 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 Panginoon, maraming salamat. Because tonight, we realize your importance in our life. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya na kung saan kami mayroong kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Sa iyong presensya, Panginoon, meron kaming kapayapaan. Kapayapaan, Panginoon, na hindi rin kayang ibigay ng mundong ito. Lord, help us, O God. Kung minsan, nakukonfuse kami, tutuloy kami, o hindi. Minsan, Panginoon, gusto na namin bumalik sa dati naming buhay. Minsan, Panginoon, nakakaranas kami ng pagod, Panginoon. Pero huwag mong hayaan na kami ay malayo sa iyo. Nais namin na manatili sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Let's declare our love for God. Love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Kapatid, nais ko lang itanong sa iyo, nasan ka sa mga sandaling ito? Ikaw ba ay naglalaro pa rin sa kasalanan? Ito lang masasabi ko, iwanan mo na, kapatid. Iwanan mo na habang may panahon pa. Huwag mo nang hintayin na ikaw ay umabot pa sa matinding pagdurusa. Mahal na mahal ka ng Diyos. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, kung itong unang pagkakataon na nakarating ka sa ganitong gawain, nais ko lamang ipapatid sa iyo na mahal ka ng Diyos. At nais niya na ikaw ay laging nasa kanyang presensya. Dahil sa lahat ng tao yung nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian sa pamantayan sa standard ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang ito kamatayan ng ating pisikal na pangangatawan, kundi kamatayan ng ating Espiritu ang pagkakawalay sa presensya niya sa walang hanggan. Maikli lang ang buhay. Maaaring mabuhay tayo ng 60, 70, 80, or maybe even 100. But after that, pagkatapos nun, saan mapupunta ang kaluluwa natin? Sa piling ba niya? O malayo sa piling niya? Na kung saan? Kung wala ka sa piling niya, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kapigatian. Lahat ng mga bagay na pangit na maisip mo ay naroroon. Pero sa kanyang presensya, naroroon ang kagalakan, kapayapaan, kasaganaan, kahinahunan, kaliwanagan.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin at sa ating lahat na narito, pinagkaloob niyang kanyang kahit sa isang bugtong na anak na si Jesus. Na kung sino man naman ang palataya sa kanya, hindi na mapapahamak sa tagat-tagatang apoy na impyerno, bagkus magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan sa kalangitan na kasama niya. Kaya ako ikaw ito, kapatid, nais ko lamang na pangunahan ka sa isang maikling panalangin ng pagtanggap. There's nothing to lose, but everything to gain. Mararanasan mo ang kanyang kapatawaran, matatanggap mo ang kanyang pabor, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala. At higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako. If this is you, just repeat this simple prayer. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo, ako'y lumalapit sa iyo. nagpapakumbaba, Nagpapakumbaba. humihingi ng kapatawaran Hinihingi ng patawad sa lahat ng aking mga sa kasalanan. lahat ng aking kasalanan. Mula nang ako'y isilang Wala nang ako'y silang. hanggang sa pangkasalukuyan. Sa pangkasalukuyan. Hugasan mo ako Hugasan mo ng banal mo dugo. ang banal. Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang aking Pumasok ka pumasok mula sa araw na ito. sa araw. Ikaw na aking maging Panginoon, tagapagligtas Tagapagligtas. at hari ng aking buhay. Kung na lang po mananalangin, Panginoon, kilala mo ba sa amin na narito, Lord? I pray, Lord God, for a special prayer, Lord God, sa iyong anak na sa unang pagkakataon ay dinako mo sa lugar na ito. Panginoon, dinggin mo ang kanya pong mga panalangin. Hallelujah. According to your will, O Lord, it shall be done. Hallelujah.